Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga mensahe ni Pisces. We have the Tower. Ayan. So, change. Ito, no? There is some kind of change that is going to happen at parang merong distraction, no? In order for you to enter that change, kailangan muna na ma-distract muna kung ano man yung current na sitwasyon ninyo, no? It will turn to crumble. There's a little shake up, kumbaga, na mangyayari sa sitwasyon na to. Para kayo makapagsimula ng makapag-build ng mas matibay na pundasyon sa kung ano man situation na to. So, it could be in your trabaho, career, it could be relationship, family, yung ganon. So, merong pagbabago, malaking pagbabago at surprising ito para sa iyo kasi hindi ito yung idea mo na pagbabago. You know, but this is the divine universe going to do this for you. Tutulungan ka ng divine universe, all right? So, Eight of Pentacles is mastering your craft, no? Kung nakikita ninyo yan, mga pentacles, pare-parehas, no? Ang itsura, halos pare-parehas ang size, ang hugis, because that's how you work, diba? To perfection. Sinisikap mo na talagang maging magaling ka, no? Sa kung anumang field ang ginagalawan mo, trabaho mo, as in ginagalingan mo ng bonggang-bongga, kaya ano ka, talagang yung trabaho mong yan, ano, that will be rewarded eventually. Maaari nga ngayon, diba? Baka eto magkaroon ka ng isang magandang premyo, diba? For the job well done na ginawa mo. Baka may promotion dyan, diba? Baka ma-promote ka, mabigyan ka ng additional na bonus, or mabigyan ka ng scholarship grant, 'di ba? So, maaring ikaw ay ma-rewardan, no, because of the job well done. So, Nine of Wands, pwedeng pagod na ang iba sa inyo dito, Pisces, no? So, baka pagod na, nahiga na, no? Nadulas na nga, baka nadulas na kayo dito. So, napagod na kayo. So, kung pagod na kayo sa ginagawa ninyo, magpahinga. Okay, 'di ba? Ang gamot sa pagod is pahinga, take a break, take a breather. Pero that doesn't mean na ikaw ay susuko na. No, wag kang susuko kasi sayang ng mga pinuhunan mo diyan, yung pagod, oras, energy, resources na pinuhunan mo. Sayang if you're just going to give up, okay? At kung napapagod, magpahinga. Yun ang kailangan i-address ninyo. At kapag kayo ay nakabawi na sa pagod, then get back to it, no? At pagtrabahuan mong muli. Kasi hindi para sa iyo ito, no? Kung ano man ang ginagawa mo, this is yours. Kaya lang, 'di ba? Isipin natin na walang journey na perfect. There's no perfect journey. Walang journey na talagang smooth sailing all throughout. No, there is going to be at some point of your journey, meron humps and bumps kang mararanasan. Meron kang mga bali-bali kong madadaanan talaga. Normal 'yon kasi diyan tayo natututo. That's where we learn. Kaya normal na parte 'yan ng journey natin. Kaya huwag kayong mapagod. Huwag kayong mapagod na or wag kayong magsawa, wag kayong magsawa na ipagpatuloy, no? Kasi 9 of Wands na ito no? Yung max nito, yung ending nito is 10 of Wands, which is dapat nandoon na yung tagumpay ninyo. So, kumbaga, in a sense, one step forward na lang or one step away na lang kayo from your success, hindi ba, Pisces? Kaya wag kayong sumuko. Magpahinga ka lang kung napapagod ka na, humingi ka ng tulong kung nahihirapan ka. Alright? So, what else? We have number 2, Clover. Ayan. So, si Clover, swerte siya, diba? This is going to bring forth, swerte, no? Sa buhay mo. Magkakaroon ka dito ng good fortune, good luck, magiging masaya ka, magiging maswerte ka, masaya ka. There are so many, siguro, different circumstances na talagang may kasamang swerte ang pasok nito sa'yo. There could be a lot of beautiful opportunities as well that may come in. Pwede rin na meron ditong mga
tao na bago kayong makikilala, no? At maaaring yung mga taong ito is going to bring forth swerte din sa'yo. Baka sila yung magiging instrumento para ikaw ay swertehin sa kung anumang larangan ng buhay. We have garden. Wow. So, this is really a time for happiness and joy. Maaring meron din ditong okasyon na isi-celebrate kayo. Maaring merong party. Well, Christmas season na, hindi ba? Kaya po pwedeng yung mga party-party na to could be related to Christmas celebrations at maaring kayo yung mag-host ng mga ganyang mga ganyang pa-party, or baka kayo yung maiimbitahan. But regardless, kayo man ang mag-host or kayo man yung may pupuntahan, okasyon, have fun and enjoy. Okay? You deserve that. Kaya, i-enjoy ninyo ang pagkakataon na yan. Alright? So, what else? We have facts. Ayan. So, si facts, this is an energy of parang selfishness. So, baka may tendency kayo na maging ganon, 'di ba? Instead na mag-share, baka kayo ay maniniguro, 'di ba? At itatabi mong lahat ng biyaya mo, 'di ba? So, this could be an encouragement sa inyo na it's better to be generous. It's better to be giving, no? Kung ano ang meron ka, mag-share because lalo-lalo na ngayon Christmas season is a time for giving, 'di ba? Kaya the more you give, the more you receive, no? Lalo-lalo na kung buong puso kang nagbibigay, buong puso kang tumutulong, tignan mo, time will come, 'di ba? Na mas kung anong binigay mo, yan ay will come back to you 100-fold, 'di ba? Kaya mas magandang nagbibigay. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.